Panginoon. Para sa mas malalim na detalye ukol sa kaligtasan, ibinibigay ko na po kayo sa magbibigay ng unang pananalita na si Brother JR. Hello mga kapatid, good morning sa ating lahat, especially sa ating mga bisita. Maraming salamat at nagbigay kayo ng oras at panahon na makadalo dito sa aming pagtitipon ngayong araw. Welcome po sa inyo. First of all, gusto ko pong bumati at batiin ang bawat isa ng Happy New Year. Happy and fruitful New Year po sa ating lahat. Tayo po'y dadako na sa aking message. At makikita nyo rito, yung 360 degree na symbol. Ano po yung unang-una nating naiisip dito? Siguro, una sa lahat yung Earth. Yung pag-ikot niya ng 360 degree. Pangalawa, yung gulong. 'Di ba? Or yung electric fan na nagro-rotate. Pwede rin tayong mga tao, yung mga nagbo-ballroom dyan. 'Di ba? Umiikot. Ayan yung mga sayaw na maiikot yung mga ballroom. Kaya ko po nailagay yan. Dahil ito ay konektado sa aking title na New Year, New Life, katanggap-tanggap sa will ni Lord. 'Di ba? New Year, New Life, nakatanggap-tanggap sa will ni Lord. At dito naman po sa John 12 verse 24. Ito po ay, kung babasahin natin yung John 12 buong chapter, mababasa po natin doon ay si Jesus Christ ang nagsasalita. Kasama niya yung kanyang mga apostle. Ito rin po ay ilang araw na lang, malapit na rin siyang i-sacrifice. 'Di ba? Basahin ko na po ito. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Yun daw.
Yung isang corn of wheat daw, kapag nalaglag sa ground at namatay, ito da'y mabubuhay muli. Ito'y tutubo. Ito'y lalago. Eventually, mamumunga. For example, parang isang buko na nandyan nalaglag. Siya'y namatay, yung buko. At eventually, ito'y nabuhay muli. Months or years, ito'y naging puno. At nagkaroon ng bunga. Ayan po yun. Gaya nga ng sinasabi dito sa Corinthians 15 verse 3 and 4. For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. According daw yan dyan. Sa John 12 verse 24. Namatay si Jesus Christ para sa atin. Para tayo'y mabuhay. Dahil tayo'y patay sa kasalanan. Si God namatay para tayo'y mamunga. Tayo yung bunga. Tayo yung bunga ng kamatayan ng Panginoon. Tayo'y niligtas niya. Niredeem niya tayo. Tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng kanyang katawan, ng kanyang buhay. Diba? At sabi niya rin dito, sa 2 Corinthians 5 verse 15, He died for everyone, so that those who receive His new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ who died, was raised for them. So, namatay si Christ for us para magkaroon tayo ng bagong buhay. So, isa pamuhay natin bilang isang Kristiyano, bilang isang believer. Yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Yung fruitful, yung bago lagi. Yung namumold ka araw-araw. Araw-araw bago. Araw-araw nare-renew. Araw-araw ka nare-refresh. Nagiging fruitful ka araw-araw. Diba? Sa pamamagitan ng pagdarasal, pagme-meditate, pagbabasa ng Biblia, pag-spread ng word ni Lord. At lakaran natin lagi yung salita ng Panginoon. Yan ang ginugusto niya. Na hindi na muling manumbalik yung dating ikaw. Dapat ay lakaran mo at maging isa pamuhay mo yung bagong ikaw na binigay niya. Yung new life. Sabi din dito sa Galatians 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is I no longer who live, but Christ live in me. Hindi na rin daw ako yun. Hindi na ako yung dating JR. Dapat yung Christ, ako na yung JR na tinubos ni God sa cross ng Calvary. Yung binigyan niya ng banal na spirito. Lagi natin i-bear yung cross. Lagi natin i-deny yung sarili natin. Always. Always na patayin natin yung self natin. Yung old self natin. Yung flesh, yung laman na meron tayo. Yung selfishness, yung wickedness na kailangan patayin natin lagi. Kailangan natin i-bear lagi yung cross.
Kailangan i-mold natin yung sarili natin doon sa gustong isa pamuhay na binigay ng new life sa atin ni Lord. Sabi din dito sa Romans 12 verse 1, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God." Ano ba yun? Ano yung mga yun na nakaka-please kay God, kay Jesus Christ? Yun yung pagme-meditate, pagdarasal, yung obedience, yung pagbabasa ng Bible, ng salita ng Panginoon, pagpipreach ng gospel sa hindi pa nakakakilala sa Kanya, and yung mga mabubuting gawain, yung mga gandang gawain, yung tumutulong tayo, malaki man yan o malaki man yan o maliit. 'Di ba? Nakikita ng Panginoon yan. Yun yung mga holy and pleasing sa Kanya. Yung pag-obey natin sa Kanya, yung namumold tayo like Christ. 'Di ba? Sabi dito sa Ephesians 2, verse 1 to 3, "And you He made alive, who were dead in trespasses and sin, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirits who now work in the sons of disobedience." Dati, ang alam ko, ang purpose lang ng life is ipanganak ka, tumanda ka, mag-aral ka, makatapos ka, mag-asawa ka, tumanda ka, at mamatay ka. Hindi pala. May purpose pala yung buhay. Meron palang heaven at hell. At hindi ko namamalayan, ako pala'y patay sa paningin ng Panginoon. Ako pala'y hindi katanggap-tanggap sa paningin ni Lord. Ako pala'y patay. Hindi ako holy, hindi ako pleasing sa Kanyang paningin. Pero, gaya nga ng sinasabi doon sa Corinthians, di ba kanina? Binigay niya yung buhay niya for us to live. Para tayo mabuhay. Para tayo mabuhay sa ating sa kasalanan. Dahil tayo patay sa kasalanan. Di ba? Yan si Jesus Christ. Binigay niya yung buhay niya for us to live. Niredeem niya. Tinubos niya sa pamamagitan ng dugo at katawan yung kasalanan natin para lang tayo mabuhay sa kamatayan ng kasalanan. At dito naman sa 2 Chronicles 7 verse 14, sinasabi dito, "If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land." And forgive their sins and heal their land. Ito, turn from their wicked ways. 360 turn. New year, new life. 'Di ba? Kailangan nating sumurrender na kay Lord. I-surrender na natin yung buhay natin sa Kanya. Ngayong bagong taon. Kailangan maglong tayo ng heaven
Maglong tayo ng everlasting, ng eternal. Ilong natin yung makilala natin si Jesus Christ. Magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. Yung closeness, yung makausap natin siya. 'Di ba? Malaman kung ano yung dapat. Malaman yung tama at mali. 'Di ba? Na si God lang ang magbibigay sa atin ng wisdom, ng knowledge every day. So, we always surrender. We surrender ourselves. Dapat nating isuko yung buhay natin sa Kanya. Take turn from our wicked ways. At eto, sabi ni Paul, ito raw ang dapat nating gawin. Kapag ikaw ay sumurrender na at nag 360 degree turn ka na, ito ang gagawin mo. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Yan yung sabi sa Acts 2:38. Kapag ka pala ay sumurrender na, magsisi ka na. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Gaya nga nasasabi kanina dun sa Chronicles, turn yourself into wicked ways. Taligdan mo ang mga maling gawain. Taligdan mo ang kasalanan. 'Di ba? Ito ay pagsisihan mo. At ikaw ay magpabautismo upang malinisan at matanggal ang kasalanan. 'Di ba? At matatanggap mo yung banal na spirito na pinangako ng Panginoon nung siya ay namatay sa cross ng Kalbaryo. Yung Holy Spirit na matatanggap mo. Yun. Yun yung new life. Better life. Better new life. With Christ, with Jesus Christ. Yung makasama mo siya. Yung makausap mo siya. And hindi ka na kakabahan na may heaven, may hell pala. Pero ngayon, kailangan mo nang isurrender yung sarili mo. Kailangan mong pagsisihan yung mga kasalanan mo. 'Di ba? Pag-isipan natin, pagbulay-bulayin natin. At bilang panghuli, dito sa John 14 verse 23 and 24, dito po tayo magtatapos. Sabi niya dito sa 23, Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word. My Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. 24, he who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. Yan. Yan sinasabi ni God. Kung mahal natin siya. Pero syempre, alam naman natin na kilala natin si God, si Jesus Christ. At mahal natin siya. Pero sabi niya, kung mahal natin siya, you will keep my commandments. You will be obedience. I-obey mo siya. Gagawin mo yung mga katanggap, ka-please sa Kanya. 'Di ba? Ano ba yun? Ano ba yung mga yun? Ito yung nabasa natin kanina. Ito yung narinig natin na dapat pala maging ganito tayo. Dapat magkaroon tayo ng new life. Kailangan i-deny natin yung sarili natin lagi. Kailangan mag-sacrifice tayo every day. Kailangan natin patayin yung sarili natin. I-bear yung cross.
Kailangan i-mold natin yung sarili natin. Sa pamamagitan ng pagdarasal, pag-meditate ng banal na salita, and preach the word sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Sa hindi pa nakakaalam ng surrendering, ng pagre-repent. Sa mga hindi pa nakakaalam na tayo pala'y patay sa kasalanan. So, sabi nga niya dito, kung mahal mo siya, you will keep my commandments and do it every day. Diba? So, dito ko na po tinatapos ang aking message. Thank you po and God bless.